Tayong structural advantage kasi kaya ho siya hindi katulad ni Binay at ni Villar. Si Villar ho walang base. Una yon. Pangalawa, namatay si Cory. Hindi naman ho dahil kay Villar at ang tweet, ano yon, yung daan na sinisi siya. Basta yung daan na yan. Daang hari, yan, that one. Hindi naman dahil doon sa atake. Simple lang, namatay si Cory, si Noy na hindi naman pinapansin sa liberal. Dati ho akong galing sa liberal dahil tinulungan ko si Mar nung senador. Pag tinignan nyo sa mesa, wala naman doon si Noy. Nandun sa corner, kumakain ng chicharon, may inom ng coke at nagsisigarilyo. Biglang sinabihan siya ni Butch Abad, Noy, do you see the crowd? Nung namatay ang nanay niya, bakit ko yun sinasabi? Kasi sa Filipino psyche, yung namatay ang leader, usually nagre-rebound yung anak. Okay? So, may structural advantage siya, hindi siya katulad ni Binay rin, dahil si Binay walang core. Ang core ni Binay, Makati. At in the process, we wanted the poor to also be part of his core. Hindi ho yun nangyari. What stands very clear kay Inday, tumakbo ang tatay ng 2016. Tumakbo ng midterm 2019. Naalala niyo yung nahilo tayo kung sino ang slate? Di ba dalawang slate noon? Slate ni Inday at slate ni PRRD. Kaya sa Manila, gulong-gulo kami. Ano mo yung politika nito? Talagang it throws any role in campaign playbook. Nag-end ang 2022 with the highest approval rating, 80%, in presidential politics. Nanalo si Inday. Third time. Fourth cycle, si Inday used her political capital for Duterte 10. Okay? Nasalba niya. Sino nasalba niya? Si Aimee at saka si Villar. So that talks of the conversion of a Duterte. Okay? So for election cycles, national, yun hong mga politiko dito, naiintindihan nyo yung recency of election. Pag tumakbo ka ng huling election, ang taas-taas ng awareness sa'yo. So yun, that is going for Inday, no? Advantage niya lies in fragmentation. Pag maraming kandidato, lumalabas ang Duterte. So tingnan natin. Ilang election cycles ng presidente ang nananalo ang Duterte? Ilang kandidato sa presidente on the average ang tumatakbo? 8 ho. Since Cory's time. 8. So, on a one-on-one, delikado tayo. Kasi wala tayong makinarya, wala ang administrasyon, wala ang pondo. On a 1 against 8, lalabas ho tayo. Bakit? Yun hong enduring Duterte votes ay nasa 35% of the total registered voters. 35%. Dati ho siya, nasa 60. Inuga-uga, uga-uga. Kung titingnan mo yung trend niya, nandito siya, bumababa, aangat, bumababa, aangat. Hindi katulad kay Presidente, talagang erosion. Karamihan ng survey firms, ang sinasabi nasa negative. Okay? Si Inday Sara, consistently. At sino ang consistent na nag-take ng shocks? What makes her buoyant is Mindanao. Saan ka nakakita? 70%? 80%? Sabi ko, ano ito? Ngayon ako nakakita ng ganyang boto, 70% kahit na anong tinapon. The more na tapunan, si Mindanao, the more na tumataas. Kaya nga sabi ko, itong administrasyon, at ang latest, ang administrasyon nagpagawa ng 35,000 survey, 35,000 respondents. Wala akong kopya. Nanghahanap ako yung mga kaibigan ko sa administrasyon na sabi sa akin, Duterte ka naman, bakit ka namin bibigyan? Hulaan nyo ano ang kanyang preference. Nasa 60. Kaya na-alarm sila, si administrasyon, at kaya kung sinasabing brilliant move yung ginawa ni Inday, kasi mapipilitan ngayon si administrasyon, sino ang kandidato natin? Di ba? Naghahanap sila. Sige maghanap kayo, mag-away-away kayo. Ang malala, yung sa kabila, yung sinasabing kain suka, at nagagalit ang mga kaibigan ko sa liberal, maluog mo naman kaming tawaging kain suka. Ay bakit sa usapin ng korupsyon, ayaw niyong tumindig? Simple lang. Kung mahal niyo si Marcos, sige, mahal niyo na. Pero sa 1.5 trillion to 1.9 trillion, wala ka sasabihin. Diba? Parang may mali doon. Bakit ito napakahirap pagsamasamahin ang Pinklawan, ang Dilawan, at ang Makabayan? Ay kailangan ho kayong maglista. Bakit tayo nag-alliance building? Sino ang sa taas? Sino ang pangalawa? Paano ang galaw natin? Okay? So, marami ho dyan. At sila daw ang opposition. Sabi ko, paano kayo naging opposition? Kumbaga sa trade union, parang
kakampi rin ng management, no? O, kaya sabi ko, dun sa mga ibang nandun sa Dilaw, sabi ko, ang hirap niyan, paano kayo tatayo ng stage? Sabi niya, hindi, ayusin namin. Magkakaroon kami ng kandidato, oo, pero hindi kayo opposition. Si Inday, anti-Marcos Black. Klarado. Di ba? Ang kalaban natin si Marcos. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 ako kahapon, ha? Naghihintay ako ng 60, eh. Si Marcos. Ha?